Magandang scene 3 na morning po sa inyong lahat. Again, this is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. So nandito po tayo ngayon sa isa sa mga project po namin dito sa located naman ito sa Lipa, Batangas po. Nag-iisang project lang po namin ito sa Lipa, Batangas. Pero sa South po ay pang third project po namin ito. So eto po, yung bahay po na to ay ready for occupancy at saka si Alexandria po yung bahay na to. So pinakamalaking bahay po ng Sintrina ito. So actual turnover po yung papakita ko po sa inyo ngayon. So kung ano po yung nakikita nyo during house tour po natin ay ganyan na po mismo ang ito turnover na bahay sa inyo. So by the way, no, disclaimer lang. Yung kotse po na nakikita nyo po dito sa harapan ay hindi po yan kasama sa package, no? So talagang nakikipark lang po yung kotse na yan. I think dito po yan sa bahay na nasa tapat po. So ayun naman, hindi po kasama talaga yun, ano? So corner unit po ito. So ang lot po, area po nito ay 154 square meters po. So napakalaki po ng lote po nito. Tapos, ang bahay po na to ay single, no? So, bali po, nasa gitna po yung bahay. Napapagitnaan po yung bahay ng dalawang lote po. So, as you can see, meron tayong sliding area, sliding access dito sa vacant lot sa right side po, ano? Yan. So, kung i-expand nyo in the future, ay pwede po. So, malaki pa po yung lote nyo sa bandang harapan ng, ng bahay. So, pwede pa kayo maglagay ng landscape dyan sa area para mas maganda pa po. So, solid panel door yung main door natin, ano. Ayan. So, as you can see, pagpasok natin ay talagang maaliwalas po yung loob. Kasi, ang dami po nating mga bintana po. So, para po yung natural light po ay makapasok po sa loob ng bahay. So, napakaluwag ng living area, no, sa pagkapasok natin. At the same time, yung kitchen natin ay napakahaba po. So, kung mahilig ka magluto, ideal po ito para sa inyo. Ayan. So, ang bahay pala na to, ang floor area pala nito ay 174 square meters, no? So, talagang napakalaki po. So, ito yung first na common toilet po sa ground floor naman. Tapos, ito yung bedroom 1 na malaki sa baba. So, bali 5 bedrooms po ito lahat. 2 sa baba at saka 3 sa second floor. Tapos, yung sa attic po ay pwedeng gawin din nating another bedroom or di kaya gawin nating family area, especially kapag may mga occasion just like Christmas or New Year. So talagang magkakaroon tayo ng family gathering, no? So pwede siyang family area. Ayan, so ito yung second room sa ground floor. Mas maliit po itong room na to, so ideal po ito para sa maids po. So pwede po yang i-double double deck na lang yung bed, no, para dalawa po yung, kung dalawa yung maids nyo, kasya po sila dun. So ayan, slightly upgraded na po yung bahay na to, no. So parang ano na po siya, actually may mga changes na kumbaga tayong nakikita, especially sa mga flooring po sa mga kwarto po, kasi supposedly ay vinyl po yan, naging tiles po. So ayan, sa hagdan po natin ay buhos po ito mula ground floor up to the attic po actually. Tapos lahat po ng hagdanan natin ay pinatungan ng makapal na wood planks, as you can see po. So kagandahan po ng planks na yan, habang kahit pa natagal po ay hindi po yan nasisira. So nagfe-fade lang yung pintura niya or di kaya yung varnish. So i-re-varnish lang po natin siya. So maganda na po ulit yan tingnan. So yung flooring natin ulit ay na-upgrade na rin po, no. Same sa mga flooring po na nasa bedroom
yung mga bedroom na nasa ground floor. Ayan, so same po dito sa taas. Ganyan din po yung tiles na gamit po. So yung unang may-ari po kasi nito ay in-upgrade po niya yung tiles, no. So hindi lang niya na ituloy, so nagka-problema lang along the way. So ganun naman talaga minsan ay hindi natin maiwasan yung mga ganun, no. Kasi mga 2 years na po itong nabili ng kliyente. 2 years mahigit po. So kumbaga nabili niya po ito ng pre-selling. Tapos kapag pre-selling kasi yung bahay ay inaalaw po ng Sintrina na magkaroon ng changes sa tiles na preferred ng client. So si client po yung nagpalagay po or nagpakabit ng mga tiles po na yan. So ayan. So ito yung second na toilet sa taas, no, common. Bali 3 yung toilet natin, yung isang toilet pa ay nandito sa master's bedroom. So hindi lang natin mapapasok yung isang toilet dito sa master's bedroom, no, kasi nakalock po siya. So ito yung master's bedroom natin. So yung tiles ay as is na ganun pa rin yung gamit, no. So okay rin yung tiles, no, na same lang halos yung gagamitin natin para hindi siya masyadong masyadong pangit rin kasi kapag iba-iba yung tiles na ginagamit natin per kwarto, no. So mas okay kapag plain siya lahat. Iisa lang yung gamit na tiles natin. So ayan. So napakaganda yan. Yung pintuan po na yan ay master's toilet and bath po yan. Mas malaki po yung size ng toilet dyan po sa mga naunang toilet na nasilip po natin. Ayan, so 3 bedrooms po dito sa second floor. So let's go naman sa attic. So ito po, buhos din po yung flooring natin mula ground floor up to mula second floor up to the attic po. So ibig sabihin mula ground floor up to the attic po ay buhos po lahat yun. Tapos yung flooring naman natin dito sa attic po ay na rin po yan, nakabuhos na rin po yan. Ayan, dito tayo sa attic. So ang attic natin, yung flooring po ay naka-vinyl lang po, So ayan. So napakalaki po yung attic po nitong Alexandria na bahay po. So dalawa po kasi yung bahay namin na meron pong attic. Yung isa po ay si Amara Expanded. Pero ito po ay mas malaki po yung attic nito compared to Amara Expanded. Ayan. So if ever na interesado po kayo sa bahay na to, ay mag-message lamang po kayo agad sa akin para mabigyan ko po kayo ng complete details ng bahay na to. So bali po ang pinaka-price po ng bahay na to ay nasa kulang-kulang nasa 15,000, no, para maging 8 million po. So 7.9 million po yung price nito. So para sa pinaka-detailed na computation ay mag-message po kayo sa akin. So dito muna tayo sa balcony, no. So yung balcony po natin ay nasa 15 square meters po yung floor area nito. So napakalaki pa po ng balcony natin. So kung malaking family po kayo, extended family po kayo, pwede pa po actually kayong maglagay dito ng isang kwarto pa po. So mag-iwan na lang po kayo ng ng siguro mga 3 square meters or 4 square meters para meron pa rin po kayong maliit na balcony. Yung iba namang ginagawa ng clients dito, yung balcony po na to, instead na na additional bedroom, pwedeng office area nyo po mismo sa bahay kasi sa ngayon kasi uso na yung mga work from home, di ba? So maganda rin po na magkaroon kayo ng sariling office sa bahay para hindi po kayo ma-istorbo. So yung sunset po ito, no, yung orientation ng bahay po na to, bali southwest po. So hindi siya direct na sunset po talaga. So ayan, kasya po yung dalawang kotse pa na additional, no, assuming na hindi nyo po siya i-extend dito sa side po na to. So depende po yun sa inyo, pwede rin kasing garden area yan. So nasa inyo po kung paano nyo gagamitin or i-maximize yung lot area niya po.
So, napakaganda po ng bahay na to, no? Kaya, ito ay mabilis lang po, to be honest with you. And by the way, bago ko po makalimutan, yung, yung mga ano po natin, yung wall po natin, ang kulay po niyan ay hindi po yan plain white. Ang kulay po niyan ay dusty white po. Ibig sabihin may pagka malapit po sa brown po, pero may pagka light lang po yung kulay niya. So, ayan, napakaganda po ng bahay na to. So, kung interesado po kayo, ay mag-message po kayo agad. So, since na ready for occupancy po yung bahay na to, no, ay ano po siya, payable lang po yung 10% na down payment natin ng 3 months. So, if ever na 7.9 million po yung price ng bahay na to, assuming lang, no, 7.9 ko lang, pero may mga butal-butal pa po kasi ito. So, kung 7.9 po, so ang 10% po natin ay nasa 798,000. So, almost 800,000 po. Tapos, ang reservation po natin ay 30,000 pesos. Ibabawas po natin doon. Tapos, nasa 768,000 po yung magiging balance na down payment natin. At payable po yun ng 3 months po. So, in 3 months po ay nasa 256,000 mahigit po yung monthly natin. Tapos yung balance naman na 90%, yun ang ilo-loan natin sa bangko. By the way, kung magtatanong po kayo kung pwede po siya sa Pag-ibig, ang masasabi ko lang po, hindi po pwede. Bank financing po tayo. So, kasi kung magpapag-ibig po yan, 6 million po yung minimum, no? Maximum na loanable sa Pag-ibig. So, kung ano yung sobra sa amount ng 6 million, yun po yung ibibigay nyo sa developer. So, medyo mahirap na case kapag Pag-ibig tayo. So, kaya po, ang masasabi ko lang ay true bank po tayo. Alright. So, ayan. So, yung balance natin na sa bangko, ilo-loan na ay nasa 7.1 or almost 7.2 po. Pero ito naman po ay minimum lang yung down payment na sinasabi natin dito, no? Nasa inyo pa rin kung dadagdagan nyo po yung down payment dito. Kasi kapag nabawasan nyo po yung loanable amount, syempre mag-a-adjust po yung magiging monthly amortization nito. So, in case na OFW po kayo, maximum po payable through bank po ay 15 years po siya. So, nasa around, ang amortization po nito nasa around 65,000 to 70,000 po yung monthly amortization. So, kung ano naman po, kung locally employed naman po kayo, pwede po, ang estimated monthly amortization po natin ay nasa 58,000 to 61,000 po. Estimated lang po yan kasi pagdating po natin sa bangko kasi nag-iiba-iba yung rate, no? So, depende po yun sa mapipili nyo pong bangko po. So, ang requirement natin dito ay syempre proof of income na maipakita. Either kung OFW ka, yung contract of employment or di po kaya COEC and payslip po. 3 months updated na payslip po. Tapos, kailangan din po natin ng 2 valid IDs. Just like yung passport, driver's license. Kung OFW ka naman po, temporary, okay na po yung additional na residence na ID, no? So, to follow na lang po yung additional ID just like TIN ID. Pwede po tayong mag-assist sa inyo dyan para matulungan po kayo makakuha ng additional ID. Kay Sintrina po, yung TIN ID po ay kinukonsider na po as primary ID. Kay Sintrina lang po, yung kulay green po na TIN yun. So, pwede ko po kayong matulungan with regards to that. So, yun, 2 valid IDs, no? Tapos, proof of billing. So, kung may billing po kayo na nakapangalan sa inyo, pwedeng yun po yung gamitin natin. So, kung wala naman po, pwede pong ang gamitin nating billing ay yung sa representative nyo po or SPA po. So, kailangan itong SPA or AIF po para sa mga client na OFW po. Pero kung locally employed ka, no need na po. So, by the way, bago ko po makalimutan ang lahat,
i-check natin yung kung gaano ba kalayo yung Alexandria na bahay na to sa amenity po. So, sa annex po ito, no? So, dalawa po kasi yung amenity natin. Yung central amenity po natin ay doon po located yung basketball court at saka malaking swimming pool po. So, dito po, bali meron tayong additional na amenity which is yung clubhouse din po at saka playground po at saka landscape po. Dito po siya located. So, tandaan nyo po, mula po dun sa block na yon kung saan available yung Alexandria, 1 block away lang po siya. So, ayan. So, napakalapit lang po talaga sa clubhouse po. So, malapit na po matapos itong clubhouse natin. No? So, target completion po nito ay more or less ay first quarter po ng 2024 po. So, ayan. So, if ever na interesado po kayo sa bahay na to, ay mag-message po kayo agad kasi kaka-open lang po actually ng bahay po na to, no? So, marami po kasi naghahanap talaga ng ganito kalalaking bahay dito sa Sintrina Lipa po. Kaya paunahan lang po siya kumbaga. So, if ever na interesado ka sa bahay po na to, ay mag-message po kayo sa aking Viber, WhatsApp at saka Telegram na number na 0975-576-0927 po, or you can directly message me sa aking Facebook account na Charimar Flores po. Naka-family picture po yung profile ko po doon. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Bye-bye!